everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang pumuli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. At syempre, welcome po sa ating Tuesday episode ng ating programa. Pero bago ang lahat, nais ko muna mag-say sorry. Humingi ng pasensya dahil medyo natagalan tayo sa pag-upload today kasi nga, hindi pa rin feeling well masyado ang inyong Mama Mia. Pero kahit na ganon, ipupush natin itong recording na ito. Kaya kung napapanood mo ito ngayon, ibig sabihin na push natin to. Anyways, hello po sa mga loyal na supporters, listeners, and syempre, mga viewers natin araw-araw nakikinig, araw-araw na nag-aabang ng mga panibagong storya. Hello po sa inyo, maligaya po ang puso ko dahil hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo at sumusuporta nitong ating munting channel. At syempre, dun sa mga bago pa lang nating subscribers, pero andito na at nag-aabang yung mga pang-5, pang-10 story pa lang na napapanood nila. Pero andito sila at umuulit. Hello po, maraming salamat. At sa mga bago talaga dito na hindi pa nakapag-subscribe na why ang content na ito, ang kwentong ito, ang siyang maghikayat sa inyo para i-click na yung subscribe button at notification bell dyan, diba? And syempre, bilang pasasalamat na rin sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin, nako atin pong sisimulan ng basahin ang inyong pa-comment and syempre mga pa-shoutout. Hello kay Ann Migs, G-Boy Manaay, hi! Evangeline, Maria Fe Dikit, maraming salamat. Christina, Shirley Bernardo, hi Shirley! Hello po sa mga taga-Omaha, Nebraska, USA. Hello po. Honey Lee, maraming salamat sa iyong pakikinig at syempre pagko-comment na rin. Maraming salamat din kay Joey Arbo, maraming thank you sa iyong pakikinig from Laguna, San Pedro. Jeneline Mendez, maraming salamat. Leo May, Faith Seno, maraming salamat. Hello rin kay Lizzie Locapa, maraming thank you sa iyo. At syempre kay Leslie Cunanan or Franz Lee Cunanan, maraming salamat. Ay, from Paris, France pala siya, Lee Cunanan. Hi! Hello din kay Jancel Manaloto, maraming thank you sa iyo. Shout out kay Jancel Calma and Ashley Jane. Oznam Zinon, maraming salamat. Happy monthsary daw sa kanila ng asawa niya next Monday, June 17, Michael Nunez. Hello rin kay Lyda Erdy. Ayun, shout out sa husband ko. Birthday niya kahapon. Ayun, June 10. Belated happy birthday sa husband mo, Lyda. And syempre, hello rin kay Maricar Pitugo. Maraming salamat. Kay Sally Buma. Thank you. Edward Ray Odero, thank you so much. Hello rin kay It's Me Irene, Gimaras Girl, Ann Soto, hello. Liza Chen, maraming salamat. Mariza Carlos, hi. Jaime Rodriguez, maraming thank you. Merchi Vlog Bukalig, Randy Bunggukan, maraming salamat. Jonathan Pinatinio, thank you so much sa'yo. Ayan, hello rin kay LV Lapot. Ayun, hi LV Lapot. Ayun, maraming salamat sa'yo. Jessica Cruta, hi. Ayun, Rinbot, maraming salamat. Hello rin kay Angela Kilitano, maraming salamat Angela. Nora Escoto, maraming salamat din. Joanne Belloselio, ayan, salamat. Jonathan Dalapo, Marivic Langob, maraming salamat. Rosemary Salonga, thank you so much po. Marialyn Balais, maraming salamat. And syempre sa lahat po ng nag-comment, nag-react sa ating mga kwento, thank you po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating munting channel. Ang puso ko po ay labis na nagagalak dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin. And bilang suporta po, kung kayo po ay nakikinig or nanonood, kung kaya lang naman, sana wag nating masyadong i-skip yung ads. Ayan, maraming salamat. At syempre, i-share na rin ang video na to at ang mga kwento natin para nang sa ganon ay marami-rami tayong mahikayat na sumali dito sa ating munting channel. At syempre, wag na nating patagalin. Alam ko naman na excited kayong lahat. Kayo po ba ay naniniwala sa kasabihang what goes around comes around?
Sabi ni Alicia Keys, at what comes up must come down, ganon. Kanta pala yun, oo, karma. Naniniwala po ba kayo sa karma? Atin pong umpisahan ang isang kwento na kayo na po ang humusga kung karma po ba ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na lahat ng ginagawa mo sa buhay ay meron talagang paraan na ibabalik sa iyo ito ng kapalaran. Kung gumawa ka ng maganda, aasahan mo na talagang may mangyayaring maganda sa iyong buhay. Hindi man ngayon pero sa hinaharap. Pero kung gumawa ka naman ng mga bagay na hindi kaaya-aya, asahan mo rin na may kabayaran ang mga bagay na yon. Kung sa tingin mo ay nakaligtas ka na sa karma, ay mag-isip-isip ka. Dahil lahat ng ginagawa at binibigay mo sa mundo ay ibabalik at ibabalik nito sa'yo. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Veronica. Mama Mia, unang-una po ay gusto kong magpasalamat sa iyo at sa lahat ng bumubuo nitong YouTube channel mo. Naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat at nasa mabuting kalusugan. Mama Mia, isa po ako sa mga libo-libong nakikinig sa inyong programa araw-araw. Isa din po ako sa mga libo-libo na nabibigyan nyo ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay, magpatuloy na mangarap, at magpatuloy na magsumikap. Mama Mia, hindi ko alam kung mapapatawad niyo ako sa mga kasalanang ginawa ko. Hindi ko rin alam kung ang nangyayari sa buhay ko ngayon ay karma na sa lahat ng mga ginawa ko noon. Pero siguro Mama Mia ay may idea na po kayo kung bakit ko nagawa ang mga bagay na ito pagkatapos niyong marinig ang lahat ng ikukwento ko sa inyo ngayon. Alam niyo po ba kung gaano kahirap ang maging mahirap? Alam niyo po ba kung gaano kahirap ang mag-isip araw-araw kung saan na naman kayo kukuha ng makakain? Kung saan na naman kayo manghihiram para lang hindi kumalam ang inyong mga sikmura? Mama Mia, ganun po ang uri ng estado ng buhay namin ng pamilya ko. Literal na isang kahig, isang tuka. Literal na kailangan magpakapagod. Kailangan ibuhos lahat ng lakas para may makakain bukas. Ganun po kami. Ang papa ko po ay isang basurero. Ang mama ko naman ay isa pong labandera. Nakatira kami sa isang squatter area, Mama Mia. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Naisip ko nga noon, napakahirap naman ang buhay namin. Pero sa tuwing tumutulong po kami sa mama ko na maglalabada sa mga malalaking bahay sa aming lugar, Mama Mia, dun ko rin naisip na napaka-unfair din pala ng buhay. Kasi nga, nakikita ko yung anak ng mga pinaglabadahan ng mama ko. Ang sarap-sarap ng buhay nila. Kapag linggo, pumupunta kami doon at tumutulong sa mama ko ay nakikita kong naka-Jollibee pa talagang mag-anak. Galing sa simba at galing sa gala. Nakakainggit. Sana ako rin. Sana kami rin ganon. Kaya lang pinanganak kaming mahirap. Walang aasahang iba kundi ang pagkilos namin para makakain kami. Mama Mia, bukod sa kahirapan ay hindi rin kami biniyayaang magkakapatid ng kakaibang talino. Well, sino ba naman ang tatalino kung sa buong maghapon ay tuyo lang ang ulam mo? Na minsan-minsan ay wala pang ulam. Kanin lang na nilalagyan ng konting asin at saka tubig. Paminsan-minsan naman kapag merong ekstrang mga barya ay nakakabili kami ng kape para dun ilulublob ang aming kanin. Paminsan nga, Mama Mia, kapag may handaan sa aming kapitbahay ay nanghihingi kami ng mga mantika ng baboy. Yun bang pinagtanggalan ng mantika? Hinihingi namin yon kahit na natutulog ang mantikang yon. At yun ay nilalagay namin sa kanin.
At bibili kami ng tig-pipiso o tig-2 na toyo at yun ang ilalagay namin doon. Masarap na yun para sa amin, Mama Mia. Alam ko na napakasimple noon para sa mga ibang batang katulad ko. Dahil sa kanila, normal lang ang fast food halos araw-araw. Sa amin, Mama Mia, kahit nga birthday namin ay hindi kami nakakatikim ng fried chicken. Kaya sobrang hirap talaga ng buhay. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, kapag lumaki na ako ay aalis ako sa putik na kinasadlakan namin. Mama Mia, nag-aaral po akong mabuti. Oo, hindi ako kabilang sa mga honor students. Hindi ako kabilang sa mga pinagmamalaki ng eskwelahan namin pero hindi rin naman ako bumabagsak. Naisip ko nga noon na siguro eto na. Eto na ang magiging susi ko para makapagtapos ako. Ang magtrabaho habang nag-aaral. Mama Mia, nakita ko kasi yun sa isa naming kapitbahay. Nagtatrabaho siya sa isang fast food chain habang nag-aaral. At noong magtatapos na ako ng high school ay tinanong ko siya kung paano ba mag-apply sa fast food chain na pinasukan niya. Bakit? Gusto mo bang magtrabaho at ayaw mo nang mag-aral? Tanong niya. Hindi po ate. Gusto ko lang pong magtrabaho pagkatapos ay mag-aaral katulad mo. Nako, Vicky. Yun po kasi ang palayaw ko, Mama Mia. Hindi mo kakayanin. Ako nga tumigil na sa pag-aaral ko last month pa eh. Po? Oo, tumigil na ako. Hindi kaya ng katawan ko. At ikaw, hindi mo rin kakayanin yon. Ang mas mabuti mong gawin, magtrabaho ka na lang. Pagkatapos mag-ipon ka. At kapag sakto ng pera mo, tsaka ka mag-enroll ulit. Para lang sa ganun ay walang nasasayang na panahon. Pakiramdam ko kasi Vicky sa akin nasayang eh. Kung di sana full shift yung mga kinuha ko, nakapag-ipon na ako ngayon. Tapos siguro straight na ang pag-aaral ko. Eh, tingnan mo ngayon, natigil din naman ako. Hindi ako nakapagbayad ng tuition. Mama Mia, tinanggap ko ang advice na yon ng kapitbahay namin. Tumigil nga ako sa pag-aaral ko nung makagraduate ako ng high school. Nag-apply ako agad, buti na lang at 18 na ako noon, Mama Mia, kaya mabilis rin naman akong natanggap. Oo, matagal akong nakapagtapos ng high school, hindi dahil may K-12 na sa panahon namin, kundi dahil talagang hindi kinakaya ng mga magulang ko na pag-aralin kami noon ng sabay-sabay na magkakapatid. May 2 taon po kasi noon na pinatigil ako ng elementarya, kaya na-delay ako ng 2 taon sa mga kaklase ko. At nung nagtapos na nga ako ng high school, Mama Mia, ay agad akong nag-apply sa fast food chain na pinagtrabahuan rin ng kapitbahay namin. Mama Mia, hindi po malaki ang pasahod sa isang fast food chain, lalo na kapag franchise lamang ang mga ito. Kapag hindi po kasi company-owned, Mama Mia, ay hindi nila sagot yung uniforme, salary deduction po yun, pati na rin yung pagkain sa araw-araw. Wala talagang bakante dun sa mga company-owned. Kaya naman napilitan akong pumasok sa mga branches o mga franchises, Mama Mia. Hindi po naging madali ang trabaho ko, pero masaya naman dahil marami kami. At dito ko nga nakilala si Ian. Si Ian ay mabait, isa po siya sa mga delivery rider namin. Napakagwapo niya. Hindi lang naman ako ang nakakapansin ng kakaiba niyang charm at kagwapuhan, kundi marami-rami din kami sa store, Mama Mia. Marami-rami ang nagkakagusto sa kanya. Pero ako ang napili niyang pagtuunan ng pansin. Unang araw ko pa lamang noon nung makita niya ako at nag-meet ang mga mata naming dalawa. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay tumigil ang mundo. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay totoo ang sinasabi nila na talaga namang magsuslow mo ang lahat sa paligid mo kapag nakita mo na ang the one para sa'yo. Kinilig ako noon ang hindi ko mawari kahit na wala pa namang ibang ginagawa noon si Ian. Napakagwapo niya talaga. Malalalim ang 2 dimples niya sa magkabilang pisngi. Medyo matangos din ang kanyang ilong. Maganda ang kanyang mga mata at syempre makapal ang kanyang mga kilay
at mapipilantik ang kanyang mga pilikmata. Kung tutuusin, Mama Mia, ay papasa siyang maging artista liban lamang sa kanyang height. Siguro mas matangkad lang siya sa akin ng 2 pulgada. Gwapo siya, Mama Mia, pero hindi siya katangkaran. 4'11 lang kasi ako, kaya sa palagay ko ay nasa 5'1 lamang siya o di kaya ay nasa 5'2. Hindi katangkaran kung ikukumpara mo sa mga standards ko. Kaya naman, Mama Mia, nung pumasok na ako doon ay nagpapalipad hangin na sa akin si Ian. Tinatanong niya kung meron na raw ba akong boyfriend. Nung una ay hindi ko siya pinapansin. Nung una ay hindi ko pinapansin ang mga pagpapalipad hangin niya. Kapag lumalabas na siya para mag-deliver ng mga order, ay lagi niya akong pinaparinggan kung hindi ko raw ba siya sasabihang mag-ingat sa daan. Sinisimangutan ko lamang siya. Yung iba naman naming kasamahan na mga lalaki ay tinutukso kami sa isa't isa. Yung mga kasamahan naming ibang mga babae ay nakikitukso rin, pero yung iba, alam ko, Mama Mia, na nai-insecure sa akin dahil alam kong may gusto sila kay Ian. Lalo na yung mga single pa doon sa store. Kaya lang wala naman akong pakialam sa kanila noon. Ang sabi ko, nandun ako para magtrabaho, hindi para lumandi. Nandun ako para tuparin ang pangarap ko na makapag-ipon nang sa ganun ay makabalik sa aking pag-aaral. Pero lumipas lamang ang 2 buwan, Mama Mia, ay naging masugid ko ng manliligaw si Ian. Hindi niya talaga ako tinitigilan hanggat hindi ko siya pinapansin. Kapag uwian na, kahit nauna na siyang umuwi sa akin ng 2 oras, paglabas ko ng store ay makikita ko pa siya doon. Pagkatapos ay mag-o-offer pa siya na ihahatid niya ako sa bahay namin. Ano ka ba, Ian? Kanina ka pa nakalabas dapat, di ba? Kanina pa ang out mo. Bakit nandito ka pa? Tanong ko. Nandito ako kasi ayokong umuwing mag-isang prinsesa ko. Pwede ba, Ian? Tigilan mo na nga ako. Tigilan mo na nga kakabwisit sa akin. Pagkukunwari kong hindi kinikilig. Veronica naman, hindi mo ba talaga ako bibigyan ng chance dyan sa puso mo? Ian, maraming nagkakagusto sa'yo dito sa store. Sila na lang ang pagbalingan mo ng pansin, wag na lang ako. Bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Ayaw mo ba sa isang gwapong katulad ko? Pagbibiro pa niya. Ang pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi naman nakaka-high blood kasi hindi naman pagpipiling kundi pagbibiro. Nakitawa na rin ako sa kanya. Oo na, gwapo ka na. Pero anong mapapala ako sa pagiging gwapo mo? Sabi ko. Ouch naman. Grabe ka naman magsalita. Ian, paprangkahin na kita ha. Never pa akong nagka-boyfriend. Never pa akong pumasok sa isang relasyon. At siguro nga, hindi talaga ako papasok sa isang relasyon hanggat hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral ko. Sabi ko sa kanya. Bakit? Hindi naman ako magiging hadlang sa mga pangarap mo eh. Papayagan naman kita. So, suportahan pa nga kita kung gusto mo eh. Ian, salamat ha. Salamat sa mga sinabi mo pero sadyang ayaw ko pa talagang makipagrelasyon ngayon. Sana respetuhin mo yon. Seryoso na ang pagkasabi ko noon, Mama Mia, kaya naman sumeryoso na rin ang mukha ni Ian. At nakita ko na siguro'y naintindihan na niya ang ibig kong sabihin. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin noon ay hindi na niya ako kinukulit pa. Pero ewan ko ba kung kailan tinigilan na niya ako, kung kailan hindi na niya ako kinukulit, ay tsaka naman hinahanap-hanap siya ng puso ko. Hinahanap-hanap siya ng mata ko. Hanggang sa nalaman ko na lang, Mama Mia, matapos ang 3 araw na hindi ko siya nakita sa store na nagpa-assign pala sa ibang lugar si Ian. Ano? Saan siya nagpa-assign? Nung sabihin sa akin ng mga kasamahan ko ang lugar, ay malayo yun sa branch namin. Bakit? Lumipat na ba sila ng bahay? Pasimple kong tanong kahit ang totoo ay nasasaktan na ako noon. Matagal nang nakalipat sina Ian. Siguro mga 2 linggo bago ka pagkatapos na mong pumasok dito, pagkatapos ng unang araw mo dito sa store. Talaga? Bakit ngayon lang siya nagpalipat? Tanong ko. Di pa ba obvious, girl? Dahil sa'yo.
Kahit na malayo sa kanya tong branch na to, ay naku, wala talaga sa kanya yun basta makita ka lang niya araw-araw. Ewan ko nga kung anong nangyari dun. Binasted mo na ba talaga ng tuluyan kaya tuluyan na rin siyang nagpalipat ng ibang branch? Sabi nila sa akin. Ako naman noon ay medyo nakonsensya, Mama Mia. Nakonsensya at nagalit sa sarili ko. Bakit ko ba ipinagtabuyan si Ian? Ayan tuloy, namimiss ko siya. Ayan tuloy, hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko dahil siya lang lagi ang laman ng isipan ko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw. Mama Mia, isang gabi, pauwi na ako nung tumawag ang mama ko. Sweldo ko kasi noon. Tinanong niya kung pwede raw ba akong bumili ng ulam. At dahil gabi na yon ay sarado na ang palengke sa amin. Kaya naman, pumasok na lang ako sa isang pinakamalapit na grocery store. Bumaba ako, Mama Mia, sa pinagsakyan kong jeep. At nung nasa grocery store ako ay hindi ko akalain na isang pamilyar na tao pala ang makikita ko doon. Walang iba kundi si Ian. May binibili din siya. Hindi ko alam kung paano ko siya lalapitan noon dahil ako ang unang nakakita sa kanya. Nagdadalawang isip pa ako noon, Mama Mia. Nagtatalo ang isip at puso ko kung lalapitan ko ba siya o hindi. Ang sabi ng puso ko ay lapitan ko. Humingi ako ng tawad pagkatapos ay baka pwede pa naming ma-reconnect ang aming ugnayang dalawa. Pero Mama Mia, ang isip ko naman ay sinasabi na mahiya naman ako sa mga pinaggagawa ko noon kay Ian. Sa huli ay nanaig ang isip ko, nanaig ang pride ko. Pero nung tatalikod na sana ako ay siya namang paglingon ni Ian. Tinawag niya ako. Veronica! Sigaw niya. Ako naman ay magkukunwari sana na hindi siya nakita pero biglang nagtagpo ang aming mga mata kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang ngitian siya. Uy Ian, ikaw pala yan. Dali-dali siyang lumapit sa akin. Kumusta ka na? Pinagtanong-tanong kita dun sa mga kasamahan natin pero lagi ka raw tahimik. May problema ka ba? Tanong niya sa akin. Wala naman, tahimik naman talaga ako. Oo, tahimik ka pero may mga pagkakataon din naman na makwento ka sa iba, hindi ba? Iyan, di mo na problema yun, ano ka ba? Sabi ko ulit. Veronica, namiss mo ba ako? Diretsahan niyang tanong sa akin. Mama Mia, ang naisip ko noon ay mag-deny dahil syempre, di ba may pride tayo. Kaya lang napangunahan na ako ng damdamin ko. Ang pumasok noon sa puso ko, paano kung hindi na mangyari ang pagkakataong ito? Paano kung hindi na kami magkita pang muli? Tapos hindi ko man lang nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya it's now or never na. Inamin ko na kay Ian ang totoo. Sinabi kong gusto ko siya. Sinabi kong mahal ko siya. Talaga? Mahal mo rin ako? Pero Veronica, biglang lumungkot ang kanyang mukha. Ian, kung may girlfriend ka na, ayos lang ha. Kung may karelasyon ka na, ayos lang. Sinabi ko lang talaga yan sa'yo para matanggal na sa dibdib ko. Bakit? Gusto mo bang matanggal yung nararamdaman mo? Tanong niya. Oo mahirap pala yung ganito. Wala ako namang kemeng sagot. Wag! Mabilis niyang sabi. Anong wag? Wag mong tanggalin yung nararamdaman mo para sa akin. Bakit parang nalungkot ka kanina? Tingin ko may girlfriend ka na kaya ka nalungkot eh. Hindi ako nalungkot dahil doon. Nalungkot ako kasi kung kailan ko pa nalaman na mahal mo rin ako, ngayon pa talaga magkalayo tayong dalawa. Ayos lang naman yun, sinabi ko lang naman yun. Sige Iyan na, may bibilhin pa kasi ako, inutusan pa ako ng nanay ko eh. Paalis na ako Mama Mia nung bigla niyang hawakan ang kamay ko. Veronica, sandali. Ano yun? Tanong ko nung makalingon ako sa kanya. Tara na. Samahan na lang kitang bilhin yung mga dapat mong bilhin tapos ihahatid na kita sa inyo. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla niyang hinawakan ang mga palad ko na para bang mag-boyfriend kaming dalawa na magka-holding hands na naglalakad sa mga mall o parke. Ako naman ay hindi na pumalag. Nakipag-holding hands na ako sa kanya habang nag-go-grocery noon. Hindi naman marami yung pinagbili ko.
Actually, kalahating kilo lang ng karne pagkatapos ay gulay. Pagkatapos kong mamili ay sinabihan ko si Ian na aalis na ako pero hindi siya pumayag na hindi niya ako ihatid. Yahatid kita, ano ba? Matagal na tayong hindi nagkikitang dalawa. At saka ngayon pa na alam kong mahal mo na ako, dapat alagaan din kita. Hindi na lang ako umimik at ngumiti na lang ako. Pero bago pa kami sumakay ay kumain muna kami ng isaw sa may bangketa. Noong makarating na ang jeep na papunta sa amin ay sumakay na kaming dalawa ni Ian. Pagdating sa amin akala ko ay aalis na siya pero hindi niya yun ginawa. Bagkus Mama Mia ay pumasok siya sa loob ng bahay at nagpakilala sa mga magulang ko bilang manliligaw ko. Ako naman ay gulat na gulat pero impressed na impressed din sa lakas ng loob ni Ian. Siguro hindi lahat ng lalaki kayang gawin yung ganon, lalo pat hindi niya pinaalam sa babae na pupuntahan niya ito sa bahay at liligawan ng formal. Nakikain na rin si Ian sa amin. At nung paalis na siya ay pinangako niya sa mga magulang ko na malinis ang kanyang intensyon sa akin, Mama Mia. Ang lola niyo naman ay kinilig ng husto. Ngayon lang talaga may lalaking naglakas loob na manligaw sa akin sa bahay. Oo, nung high school ako meron namang mga nagpapalipad hangin pero sadya nga talagang nakafocus ako noon sa goal ko. Kaso lang, Mama Mia, meron at meron talagang taong darating sa'yo para sirain yung mga plano mo sa buhay. Para i-challenge yung mga gusto mong mangyari. Paglabas ni Ian ay sinabihan niya akong mahal niya ako. Pagkatapos ay sinabihan ko rin siyang mahal ko siya. So ibig sabihin ba nito tayo na? Tanong ko. Uy, bakit ikaw ang nagtatanong ng ganyan? Ikaw ba nanliligaw? Biro naman yang tanong. Kailangan pa ba ng ligawan? Sinabihan mo na akong mahal mo ko tapos sumagot na ako, di ba? Hindi ako papayag na hindi kita ligawan, no? Tsaka mo na ako sagutin pagkatapos ng isang buwan kong panliligaw. Ipapakita ko muna sa'yo na talagang malinis ang intensyon ko. Pagkatapos ng gabing yun, Mama Mia, ay araw-araw na akong sinusundo ni Ian sa trabaho. Kahit pa nga magkalayo yung branch namin. Nauuna kasi siyang mag-out sa akin ng 2 oras. Kaya may oras pa siya para bumiyahe papunta sa branch kung saan ako nagtatrabaho. Mama Mia, matapos nga ang 1 buwan ay sinagot ko na siya. Naging formal na ang relasyon naming dalawa. Sinabi ko nun sa sarili ko, mas maganda siguro kapag pareho naming paghihirapan ni Ian ang magiging future naming dalawa. Oo, ayoko nang maghirap. Oo, ayoko nang danasin lahat ng kakulangan namin nung bata ako. Pero Mama Mia, wala namang imposible sa pagmamahal, hindi ba? Lahat naman ay nakakayanang lagpasan basta't mahal nyo ang isa't isa at magkatuwang nyong hinaharap ang lahat ng mga pagsubok. Yun ang akala ko. Hanggang sa matapos ang halos 1 taon naming relasyon ni Ian ay nabuntis niya ako, Mama Mia. Nung nabuntis ako ay na-disappoint ang mga magulang ko. Ang akala daw nila ay hindi ako gagaya sa ate ko na maagang nag-asawa. Ang akala daw nila ay iba ako dahil may ambisyon ako sa buhay. Ang akala daw nila ay nirespeto namin ni Ian ang aming mga katawan. Pero Mama Mia, sadyang mahirap talagang pigilin ang bugso ng damdamin lalo't na nagmamahalan kayong dalawa. Nangyari po ang bagay na yon 1 beses lamang pero sadyang nagbunga agad. Nangyari yon dahil sa isang birthday celebration ng kasamahan namin sa trabaho. Dahil si Ian ay galing naman sa branch namin ay ka-close din niya yung mga katrabaho ko, Mama Mia. Kaya nung birthday ng kasamahan namin na hineld pa talaga sa isang beach resort ay inimbitahan din siya. Agad din namang pumayag si Ian kasi nga day off niya naman kinabukasan. Magkapareho kami ng day off kasi ni-request talaga namin yon. Kaya pumayag kami. At nung nag-inuman na dun sa beach resort, Mama Mia, ay hindi na rin kami tumanggi pa. Kasi pareho rin naman kaming walang trabaho kinabukasan, kaya hindi maaapektuhan ang trabaho namin kung sakali mang malasing kami nung gabing yon. Pero hindi pala trabaho namin ang maaapektuhan dahil sa aming kalasingan, kundi yung wisyo namin, yung pag-iisip namin at yung pagkontrol ng init ng aming mga katawan. Mama Mia, mag-aalas 2 na noon ng madaling araw nung matapos ang inuman.
Kanya-kanya na ng pwesto ang lahat dahil halos lasing na. Kaming dalawa naman ni Ian ay pumwesto din sa isang cottage. Hanggang sa naisip ni Ian na lumipat kami dahil masyado raw masikip doon. May gising pa naman na caretaker noon kaya umarkila siya ng isang maliit na cottage na close Mama Mia. Ako naman ay wala na sa sariling isip ko noon. Wala na sa isip ko ang salitang pagkokontrol. Wala na sa isip ko ang salitang limitasyon. Nung inaya ako ni Ian na pumasok na sa loob ng malakubo na cottage Mama Mia, ay sumama na rin ako. At doon nga Mama Mia, habang nakahiga kaming dalawa at nag-uusap na mga lasing na, ay bigla na lang kaming naghalikan. At yung halik na yon ay uminit ng uminit kahit pa nga malamig doon dahil sa lakas ng hangin na dala ng electric fan at syempre sa lakas na rin ng hangin dahil nasa gilid kami ng dagat. Mama Mia, hindi ko alam pero nadarang talaga ako sa init na nararamdaman namin noon ni Ian. Ipinagkatiwala ako sa kanya ang sarili ko. Ipinagkatiwala ako sa kanya ang pagkababae ko. Pareho naming in-enjoy ang pagsasama namin noon. Pareho naming minahal ng todo ang isa't isa noong madaling araw na yon. Isang beses lang nangyari. Kinabukasan nung magising kami ay nahimasmasan kami sa aming mga nagawa. Nagsorry siya sa akin at ang sinabi ko naman ay hindi niya kasalanan. Pareho kaming nakainom. Hindi naman niya ako pinilit. Kaya walang may kasalanan sa mga nangyari. Mama Mia, pinangako din namin noon na hindi na yun mangyayari pa again. Dahil talagang hindi na kami iinom at pipigilan na namin ang aming mga sarili. Pareho kasi kami ni Ian noon Mama Mia na may mga pangarap sa buhay. Pareho naming gustong umahon sa kahirapan. Pareho naming gustong makapagtapos ng pag-aaral kaya hindi maaari na pasukin namin ang mga bagay na pareho kaming hindi pa handang dalawa. Kaya lang Mama Mia, kung minalas-malas ka nga naman, kahit isang beses lang nangyari at hindi mo pa at masyadong maalala ang lahat dahil nga lasing ka, dun pa talaga nagkaroon ng bunga. 2 buwan matapos ang pangyayaring yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa aking katawan. Magdadalawang buwan na akong delayed noon. Ang akala ko ay normal lang yun dahil normal lang naman sa akin Mama Mia na irregular ang menstruation ko. May mga pagkakataon nga nung high school ako na umaabot ako ng 4 na buwan na hindi dinadatnan. Kaya hindi ako masyadong kinabahan. Pero ang totoo ay nag-overthink na ako noon. Kung noong high school ako ay hindi ako kinakabahan kasi nga wala namang gumagalaw sa akin, Mama Mia, nung mga panahon na yun ay kakaiba ang kabang nararamdaman ko. Pero pilit ko yung iwinawaglit. Wala naman sigurong babaeng nabubuntis sa unang beses niyang nagipagtalik, hindi ba? Ang sabi din naman ni Ian, lahat daw ng mga kakilala niya kapag virgin pa ay hindi raw talaga nabubuntis. Kaya nagtiwala ako noon. Paniwalang-paniwala naman ako na tama ang sinasabi ni Ian. Kaso nga lang Mama Mia, hindi yun ang nangyari. Ang nangyari ay nagkahilo-hilo na ako. May mga pagkakataon pa na kapag pumasok ako sa trabaho at may naamoy akong kakaiba ay naduduwal ako. Hanggang sa sinabi ng isa kong kaibigan sa store na mag-take daw ako ng pregnancy test. Ano? Bakit naman ako magpe-pregnancy test? Tanong ko. Bakit? Wala bang nangyayari sa inyong dalawa ni Ian? Mama Mia, nahiya akong umamin kaya sinabi kong wala. Kung ganon, hindi ka nga buntis. Pero kung sakaling nagsisinungaling ka sa akin, kung sakaling may nangyayari sa inyo, magpiti ka. Sabi niya nung kaming dalawa lang ang nag-uusap sa labas. Mama Mia, sinabi ko nun sa sarili ko na hindi ako aamin. Hindi talaga ako buntis. Pero habang nagtatrabaho ako noon buong maghapon ay wala akong ibang naiisip. Kundi, paano kaya kung buntis talaga ako? Hanggang sa nilapitan ko nga yung kasamahan ko nung pauwi na kami. At sinabi ko sa kanyang totoo. Siguro hindi naman ako buntis, no? First time ko kasing nangyari yun, tsaka isang beses lang naman yun, sabi ko. Gaga, ilang beses ba ang kailangan para mabuntis ang isang babae? Hindi ba isang beses lang? Kapag fertile ka, mabubuntis ka talaga kahit virgin ka pa? Sabi niya. Doon ako kinabahan. Umiiyak na ako noon at hindi ko na kaya pa Mama Mia kaya sinamahan na lang niya ako sa pharmacy.
Pagkatapos noon ay pumasok kami sa isang public CR. Binigay niya sa akin at tinuruan niya ako kung paano gamitin yung pregnancy test kit na binili naming dalawa. Ayan, gamitin mo yan ha. Ayusin mo, sabi niya. Mama Mia, ginawa ko naman talaga ang lahat. Inayos ko ang paggamit ko noon. At nung matapos na nga ako ay hindi ko tinignan ang resulta. Lumabas lamang ako bitbit yun at ibinigay ko yun sa kaibigan ko. O ano resulta? Hindi ko pa nakikita eh. Gaga, bakit di mo tinignan? Ayoko, hindi ko kaya. Pag-iinarte ko pa. Kaya naman siya nang tumingin. Napamura siya Mama Mia nung makita niya. Kaya napatingin na rin ako. 2 guhit. Yung isang guhit ay hindi masyadong halata pero nandoon. Veronica, buntis ka nga, sabi niya. Buntis ako? Oo, 2 guhit oh. Sagot naman niya. Diba mapusyaw naman yung pangalawa? Baka hindi yan totoo, baka pagkakamali lang yan. Sige, dito ka lang ha. Bibili ako ng isa pa. Bumili nga siya ng isa pa, Mama Mia. Pinainom din niya ako ng maraming tubig para daw maihi ako agad. Ayoko sanang gawin yon ulit dahil natatakot na ako pero kailangan kong makumpirma kung buntis nga ako. At yun nga, nakumpirma ko nga ang totoo. Buntis ako. Mama Mia, kinagabihan ay tinawagan ko si Ian. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Akala ko ay lalayasan niya ako pero pinuntahan niya ako sa park kung nasaan ako at ang kaibigan ko. Nung makita ng kaibigan ko si Ian ay iniwanan na niya kami. Mama Mia, umiiyak na ako noon. Naiiyak na rin si Ian. Tinanong ko siya kung handa na siya, ang sabi niya ay hindi pa. Pero nandito na to kaya paninindigan naming dalawa. Nung gabi din na yun, ay nagpakalalaki talaga si Ian. Hinatid niya ako sa amin pagkatapos ay lumuhod siya sa harapan ng mga magulang ko at nagsorry. Galit na galit naman ang mga magulang ko pero wala rin silang magagawa. Kaya naman Mama Mia, pagkatapos ng 1 linggo ay dinala ako ni Ian sa kanila matapos matanggap ng mga magulang niyang tungkol sa amin. Sabi ni Ian ay doon na lang daw ako sa kanila. Pero Mama Mia, nung makarating ako sa pamamahay nila ay doon ko naisip, mas mahirap pa pala sina Ian kaysa sa amin. Mas pangit yung bahay nila, halos yung bubong ay tumutulo na lahat. Kapag naman mainit ay pumapasok na doon ang sinag ng araw. Naisip ko Mama Mia, paano kaya lalaki ang bata sa ganitong uri ng lugar? Paano kaya kami mabubuhay ng anak ko dito? Umiyak ako ng umiyak noon, pero hindi ko pinahalata kay Ian. Umiiyak lamang ako kapag hindi na kami magkasama. Hanggang sa tinanong ko ulit yung kaibigan ko kung may alam ba siyang solusyon sa problema ko. Mama Mia, isang katakot-takot na solusyon ang sinabi niya. Ang pagpapatanggal ng bata sa sinapupunan ko. Ilang araw ko yung pinag-isipan. May mga advices na binigay siya sa akin at pumunta na rin kami sa isang parang albularyo Mama Mia at binigyan na rin ako ng parang isang bote ng langis na kailangan kong inumin. Kailangan ko raw yung inumin bago pa magta3 buwan ang tiyan ko. Mama Mia, nanginginig ako noon. Habang tinitignan ng bote na yon. Nasa labas ako noon at hindi ko pinasama si Ian sa akin. Nagsinungaling ako sa kanya at sinabi ko ay uuwi muna ako sa bahay namin. Ihahatid niya sana ako pero sabi ko wag na dahil malapit na rin naman ako doon. Pero ang totoo Mama Mia, yun na yung gabi na gagawin ko na ang binabalak ko. Nagsorry ako sa bata na nasa sinapupunan ko. Dahil ayoko talagang dumanas siya ng mga hirap na pinagdaanan ko Mama Mia. Hindi kasi talaga madali. Ayokong mas mahirapan ako dahil alam ko mas mahihirapan talaga kami ni Ian kapag buntis na ako. At kapag lalo na kung nakapanganak na ako. Mama Mia, ayoko namang mandamay ng isang inosenteng bata sa sitwasyon namin. Matapos ang 2 oras na pag-iisip, ay pikit mata kong binuksan ang boteng yon pagkatapos ay isang lagok ko na lang yung lahat. Umuwi ako sa amin. Pagka-uwi ko ng bahay namin ay natulog ako.
Nagising ako, hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog pero sa sobrang sakit ng tiyan ko, Mama Mia, ay sumisigaw ako noon. Dinala ako sa pinakamalapit na clinic sa amin. At doon, Mama Mia, sinabi ng midwife na tumingin sa akin na wala na ang baby ko. Nalaglag daw ito. Hindi ko alam pero nasaktan pa rin ako sa mga nagawa ko. Kahit alam ko na mangyayari na rin naman yon, ay nasaktan at umiiyak pa rin ako. Hindi ko akalain na magagawa ko yun sa sarili kong anak. Pero wala na akong choice. Tapos na. At nung matapos nga ang pangyayaring yun, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili ko na iiwan ko na si Ian. Sinabi ko sa sarili ko na hindi magiging maganda ang future ko sa kanya. Kaya naman pagkatapos kong makunan ay nagbago ang ugali ko. Mahal ko pa naman si Ian pero kailangan kong ipakita sa kanya na nagbago ako dahil sa pagkawala ng anak namin. Hindi rin niya nalaman, Mama Mia, na uminom ako ng pampalaglag noon. Dahil nga sa center lang namin kami noon at walang masyadong doktor doon, ay walang nakaalam sa mga pangyayari. Agad din naman akong nilabas ng mga magulang ko kinabukasan. Dahil ang sabi ko ay ayokong manatili doon sa clinic na yun. Hindi na ako bumalik pa kina Ian. Bumalik ako sa pamamahay namin. Mama Mia, umiiyak si Ian sa akin noon na nagmamakaawa na balikan ko siya dahil hiniwalayan ko siya. Pero hindi talaga ako nagpatinag. Kaya lang si Ian ay napaka-persistent din. Hindi din siya nagpapatinag. Hanggang sa, Mama Mia, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at nakipagbalikan ako sa kanya. Pero every time na magkasama kaming dalawa ay lagi kong naaalala ang ginawa kong kasalanan. Lagi ko ring naaalala ang posibilidad na kung kami mang dalawa ang magkatuluyan ay magiging mahirap pa kami sa daga. Kaya isa lang ang naisip ko noong paraan. Isa lang ang naisip ko noon para si Ian na mismo ang bumitaw sa akin. Para siya na mismo ang lumayo sa akin. Mama Mia, niloko ko si Ian. Nagloko ako sa relasyon naming dalawa. At ang panlolokong yun ay sinigurado ko talaga na malalaman niya. Oo, kakaiba akong manloko, di ba? Sinisigurado ko talaga na malalaman ng niloloko ko na niloloko ko siya. Mama Mia, alam kong alam ni Ian kung gaano ko siya kamahal. Kaya lang, hindi ko talaga magawang magkipaghiwalay sa kanya. Ewan ko ba, sa tuwing ginagawa ko yun, kapag umiiyak siya, ay hindi ko napipigilan ang sarili kong yakapin siya. Kaya wala na akong ibang naging choice, kundi ang magloko sa relasyon namin. Oo, aaminin ko. Sinadya ko talaga ang pagloloko ko noon, Mama Mia. Sinadya kong magloko para lang makipaghiwalay sa kanya. Dahil pagod na ako. Pagod na ako sa kakakonsensya sa sarili ko sa mga nangyari sa amin. Pagod na akong dalhin ang guilt sa puso ko. Kaya yun ang ginawa ko, Mama Mia. Kaya ko yun nagawa. Alam kong nasaktan ko masyado si Ian dahil sa ginawa ko. Pero Mama Mia, ang hindi ko in-expect ay kung gaano pala siya katinding masaktan dahil sa ginawa kong yun. Mama Mia, ang mga tao sa paligid namin, lalong-lalo na yung mga nakakakilala talaga sa amin, ay lagi na lang akong pinagchichismisan. Lagi akong nakakarinig ng mga hindi maganda sa kanila. Ang arte-arte ko raw. Namimili raw talaga ako ng boyfriend. Namimili daw talaga ako nung mapera. Sana daw hindi ko na lang ginawa si Ian. Sana lang hindi ko na lang daw siya sinagot in the first place. Ang arte-arte ko raw, parang ako lang daw ang nasaktan mula nung mawala ang anak naming dalawa. Bakit daw hindi ko inisip noon na mahirap lang si Ian? Bakit kailangan daw na mahalin pa niya ako ng husto bago ko maisip na hindi pala siyang bagay sa akin? Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, nung mahuli ako ni Ian na niloloko ko siya, ay matinding sumbatan talaga ang ginawa niya sa akin. Kaya naman hindi na rin ako nakapagpigil. Dahil sa pride ko ay sinabi ko sa kanya na kaya ako nagloko dahil alam kong walang patutunguhan ang future ko sa kanya. Wala kaming magandang kinabukasan dalawa. Hindi niya maibibigay sa akin ang mga bagay na kayang ibigay sa akin ng ibang lalaki.
That's right, Mama Mia. Tama po. Tama ang mga tao sa kanilang tinuring sa akin. Pero Mama Mia, wala rin naman talagang masama kung pipili ka ng boyfriend na may pera na, hindi ba? Kung pipili ka ng boyfriend na may kaya na sa buhay. Napakahirap ng kalagayan ng buhay namin. Kaya naman nasa isip ko talaga noon na gusto kong umahon. Na kapag nagkaroon na ako ng pamilya kong sarili, ay hindi ko maranasan at hindi mararanasan ng magiging pamilya ko ang naranasan ko noon nung kabataan ko. Mama Mia, usong-uso nga, yun bang kumuha ka raw ng lalaki na hindi masyadong mayaman o yung mga naghihirap pa at patuloy kayong dalawa na magsumikap hanggang sa pareho kayong magiging successful. Pero may mga pangyayari rin naman na kapag nagiging successful na ang isang lalaki, ay iniiwan na niya ang babaeng kasakasama niya nung mahirap pa lang siya. Isa din yun sa kinakatakot ko. Kaya naisip ko, bakit pa ako magbibuild ng isang lalaki para maging successful? Kumuha na lang ako nung successful na. Agad-agad na naaasenso at giginhawa ang buhay ko. Mama Mia, mahal ko po talaga si Ian. Sobra-sobra po. Pero Mama Mia, aanhin ko naman po ang sobrang pagmamahal na yun. Lalo pa nung malaman ko kung gaano talaga sila kahirap. Kung gaano din kahirap ang buhay nila na mas mahirap pa sa buhay namin. Mahal na mahal ko si Ian. Ang totoo niyan, siya na talaga ang iniisip ko noon na magiging dream husband ko. Nasa kanya na lahat, liban lamang sa isang napaka-importanting bagay. Nung dinala niya po ako sa bahay nila nung buntis ako ay dun po ako sinampal ng katotohanan, Mama Mia. Sinampal ng katotohanan na kapag kaming dalawang nagkatuluyan, ay magiging miserable lang ang buhay naming dalawa. Hindi dapat ako nagsisettle sa ganon. Lalo pat meron naman akong ambisyon. Lalo pat gusto ko naman talagang yumaman at gusto ko talagang makaahon sa kahirapan. Wala akong nakikitang magandang future kasama si Ian. Pareho kaming dalawa na mahirap kaya ano bang magagawa namin? Pareho din kami, Mama Mia, na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya pareho din na magtatapos na lang sa ganon ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, buti na lang at dumating din sa punto na pumayag din si Ian na maghiwalay kaming dalawa. Kasi nga, niloko ko siya. Kasi nga, pinahalata ko talaga sa kanya at binigyan ko pa siya ng mga ebidensya ng pagloloko ko. Mama Mia, wala talaga akong ibang naisip noon na pwedeng gawin ko para si Ian na mismo ang humiwalay sa akin. Alam kong mahal ako ni Ian, kaya alam kong masakit yun para sa kanya. Pero aanhin ba ang pag-ibig? Hindi naman tayo napapakain nun. Mama Mia, hindi naman yun nakakasupport ng needs naming dalawa, lalo na kung kami ay magiging mag-asawa at magkaroon na ng mga anak. Grabe ang galit ni Ian sa akin noon. Galit na galit siya, Mama Mia, at ang sabi niya, akala niya ay matino ako. Ang sabi niya, akala niya ay iba ko sa ibang mga babaeng kakilala niya. Akala niya, ako na ang magiging future niya. Pero, sinira ko raw lahat yon. Kaya naghiwalay kami. Grabe ang iyak ni Ian noon. Pero ang hindi niya alam, Mama Mia, mas grabe rin ang iyak ko. Ang hindi niya alam, ay mas grabe ang iyak ko dahil sa konsensya. Dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Mama Mia, nagpatuloy ako sa aking pagtatrabaho. Hanggang sa nakaipon na nga ako ng sapat na halaga at pumasok ako sa isang vocational course. Nagtapos din naman ako doon at nakakuha ng maganda-gandang trabaho. Meron na rin akong sapat na kita noon at ipon para maiahon ng paunti-unti ang pamilya ko sa kahirapan. Hanggang sa nakapagpatayo kami sa tulong na rin ng iba kong mga kapatid ng maliit na bahay. Lumipas ang 6 na taon mula nung maghiwalay kami ni Ian. Pero Mama Mia, kahit na magkahiwalay kami ni Ian, ay hindi pa rin siya nawala sa isip at puso ko. Kahit na meron na akong bagong boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Jason. Si Jason po, Mama Mia,
ay mag-iisang taon pa kaming dalawa. Isa po siyang pulis. Maganda po ang kanyang trabaho at marami po siyang pera. Wala rin po siyang ibang sinusuportahan dahil maganda ang pamilyang kanyang pinagmulan. Mga professional silang lahat. Kaya lahat ng pera ni Jason ay sa kanya lang. Kaya nung niligawan ako ni Jason at nalaman ko na isa siyang pulis ay agad ko siyang sinagot. Dahil naisip ko noon, Mama Mia, maganda ang magiging future ko kasama siya. Kontento na ako noon kay Jason. Kontento na ako sa kung anong meron kaming dalawa. Kontento na ako sa isipin na kaming dalawa na ang magiging katapusan ng isa't isa. Kaming dalawa na ang ending at ang endgame. Hanggang sa isang araw, a very unexpected day. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam na magkikita kaming dalawa ng lalaking sinaktan ko ng husto. Hindi ako nag-expect noon, Mama Mia, na after almost 6 years ay magkikita kami. And he changed. He changed a lot. Mama Mia, tumangkad siya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Sa tingin ko nga, ay 4 inches na ang tangkad niya sa akin. Pumuti rin siya at umasenso. Nung makita ko, Mama Mia, ay parang branded na ang kanyang mga suot na damit. Hindi naman yung brand na super mamahalin, pero yun bang nabibili mo na sa mall na mga branded, Mama Mia? Hindi tulad dati na gusgusin siya at halatang luma ang kanyang mga damit. I wonder kung ano na kayang trabaho niya. Maybe reseller siya ng mga clothes online? Natawa pa ako sa isipin kong yon. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko at ako na ang unang lumapit kay Ian. Friendly approach, kumbaga. Matagal na panahon na rin mula nung mangyari ang lahat ng yon, kaya siguro naman ay nag-mature na kami pareho. Ian, tawag ko sa kanya pagkatapos ay lumingon siya sa aking pinanggalingan. Pagkakita niya sa akin, Mama Mia, ay tumaas din ang kilay niya. It took minutes siguro bago siya sumagot sa akin. Oh, ikaw pala. Sabi niya at nakita ko, Mama Mia, na parang napaka-dark ng kanyang aura. Wala man lang ka-emosyon ang kanyang mukha. Hindi pa kaya siya nakaka-move on sa akin? Tanong ko. I was so curious sa kanyang buhay, Mama Mia. Kaya naman in-invite ko siya para mag-snacks kami sa isang malapit na cafe. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Gusto ko siyang kumustahin. Mama Mia, hindi rin naman ako binigo ni Ian. Ang akala ko nga noon ay hindi siya papayag pero pumayag naman siya. Tinanggap niya ang imbitasyon ko. Hanggang sa makaupo na nga kami sa isang cafe. Magkaharap kaming dalawa, Mama Mia. Nakita ko rin na may mga curiosity sa kaniyang mata. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Sorry sa mga nagawa ko, ha. Marami pa sana akong idadagdag na sasabihin ko pero he cut me. Okay lang ako. Sabi niya, Mama Mia, na halatang hindi komportable sa pinag-uusapan naming dalawa. Hindi na siya masyadong masalita, hindi katulad nung kami pang dalawa. Na kapag nagkikita kami ay panay ang kwento niya, panay ang ngiti niya habang nagkukwento. Tinanong ko siya kung may girlfriend na siya. Ang sabi niya ay wala pa. Mama Mia, para siyang naging isang tanong, isang sagot noon. Wala. Yun lang ang sinagot niya. Hindi man lang siya nagtanong pabalik sa akin kaya ako na ang kusang nag-share. Ako may boyfriend na. Pulis pala yung boyfriend ko. Ikaw, ano nang trabaho mo ngayon? Ano nang naabot mo ngayon? Tanong ko sa kanya habang sinisip-sip ang kapeng in-order ko. Tinignan ko siyang mabuti, Mama Mia. Napakagwapo na niya. Mas lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Sasagot na sana siya pero pinutol ko ang kanyang sasabihin. Oy, seller ka na ng clothes, no? Well, alam mo, maganda naman trabaho yan. At sa tingin ko nga, ang dami-daming umaasenso niyan lalo na kapag online ang trabaho. Hindi siya sumagot, Mama Mia.
Pagkatapos noon ay lalong dumilim ang kanyang aura. Para bang may nasabi akong hindi niya nagustuhan. Seaman, isa na akong seaman. Sabi niya. Uy, sorry ah. Napahiya ako noon, Mama Mia, at palihim ko pang pinagalitan ng sarili ko. Veronica, yung bibig mo talaga. Nakakahiya ka. Sabi ko noon sa sarili ko. Nung patapos na ang snacks naming dalawa, Mama Mia, ay bigla siyang nagtanong. Pwede bang hingi ng number mo? Number ko? Sabi ko noon sa sarili ko. Hinihingi niya ang number ko? Siguro hindi pa rin talaga siya nakaka-move on sa akin. Siguro hanggang ngayon mahal pa rin niya talaga ako. At wala naman sigurong masama kung ibibigay ko ang cellphone number ko, hindi ba? Pagtatalo noon na nasa isip ko. Isa na siyang seaman ngayon. Kaya naman, Mama Mia, binigay ko na ang cellphone number ko kay Ian. At mula nga noon ay naging magka-textmate kaming dalawa. At since ramdam na ramdam ko na mahal pa rin niya ako at hindi pa siya nakaka-move on sa akin, ay Mama Mia, sumakay na lang ako sa Agos. Hanggang sa inanyayahan niya akong lumabas kaming dalawa. Sino ba naman ako para tumanggi? Mama Mia, ang paglabas namin noon ay nasundan pa ng nasundan. At habang tumatagal, ay nade-develop ulit ako kay Ian. Hindi nga siguro pagiging develop ang tamang term doon dahil mahal ko pa rin naman talaga siya at hindi naman siya nawala sa puso ko. Siguro nga, Mama Mia, ang tamang term doon ay nagising niya ulit ang natutulog kong damdamin para sa kanya. I admit, oo, bumalik lahat ng nararamdaman ko na ang akala ko ay matagal nang nawala sa puso ko. Mama Mia, while patuloy pa rin ang relasyon naming dalawa ni Jason, yung nararamdaman ko sa kanya, yung security nararamdaman ko sa kanya ay unti-unting nawawala. Palagi kasing busy si Jason, wala siyang oras para sa akin. Hindi katulad noon ni Ian, na lagi talagang may oras sa akin kahit pagod na siya sa trabaho. Mama Mia, hindi na ako binibigyan ng pansin masyado ni Jason. Oo, binibigyan pa rin naman niya ako ng allowance ko pero parang hindi na nagiging sapat sa akin yon. Lalo na nung maramdaman kong mahal ko pa rin si Ian. Habang nasa isang senihan kami at nanonood ni Ian, Mama Mia, ay bigla na lang siyang bumulong sa akin. I love you, sabi niya. After that, nakumpirma ko na si Ian ang gusto kong makasama. Si Ian ang lalaking gusto kong maging endgame ko, Mama Mia. Pagkatapos nga ng I love you na yon ay nakipag-break agad ako kay Jason. Yung 3 words na yon, Mama Mia, are enough. Enough para makapag-desisyon ako. Enough para mapagtanto ko na si Ian pa rin ang nilalaman ng puso ko. Grabe ang iyak ni Jason noon. Tinanong niya ako kung ano raw ang kasalanan niya. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung may magagawa raw ba siya para baguhin ang isip ko. Sabi ko, ang kasalanan niya ay inabandonan niya ako. Ang kasalanan niya ay nag-focus siya masyado sa kanyang trabaho at hindi man lang niya iniisip na may mga pangangailangan din ako bilang babae. Na kailangan ko ng lambing, kailangan ko ng oras, kailangan ko ng atensyon niya. Sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na may nahanap na akong iba. Isang lalaki na magbibigay sa akin ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Oo, kaya naman niyang ibigay yung pera, pero yung pagmamahal, yung atensyon, yung pag-aalaga, hindi niya kaya yun. Mama Mia, humingi pa siya sa akin ng tawad. At ang sabi ni Jason ay bigyan ko raw siya ng pagkakataon para ayusin ang mga mali niya. Pero wala na talaga. Wala na dahil nakapagdesisyon na ako noon. Si Ian na ang sasamahan ko. Pagkatapos nga noon ay in-invite ako ni Ian sa isang dinner. I know na matutuwa siya sa ibabalita ko sa kanya. I know, Mama Mia, na matutuwa siya na siya na lang ang nag-iisang lalaki ngayon sa buhay ko. Na hiniwalayan ko na ang boyfriend ko para sa kanya. Na hiniwalayan ko na si Jason dahil ang gusto ko ay siya na lang ang opisyal na boyfriend ko.
Pagdating namin sa restaurant na yun, Mama Mia, ay sumaya talaga ang puso ko. Napakabongga ng restaurant na yun. Isang bagay na kung noon ay hindi ko talaga maiisip na kakayanin ni Ian na ibigay sa akin. Mama Mia, alam na alam talaga ni Ian ang mga weaknesses ko. Tulad na lang ng mga fancy restaurant. Tulad na lang ng mga magagarbong gamit at magagandang bagay. Hindi tulad ni Jason na para bang walang pakialam sa mga gusto ko, na para bang hindi niya iisip at hindi niya tinatandaan lahat ng mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Iba talaga ang pagiging considerate ni Ian. Iba talaga ang pagmamahal niya sa akin dahil naaalala pa rin niya lahat ng mga bagay na gustong gusto ko. Mama Mia, the place is extravagant. Napakaganda. Yun bang may mga nagpapiano pa talaga habang kumakain kayo? Oo, isang formal restaurant yun. Mama Mia, pagdating ko doon ay nakita ko si Ian. Naka-uniform pa talaga siya. Astig naman niya, naka-uniform talaga. Ian with his seaman uniform looked much better. Sinabi ko yun sa kanya. Sinabi kong napakagwapo niya. Mama Mia, ngumiti naman siya nung sabihin ko yun. Or maybe kinilig din siya dahil alam ko napakaganda ko rin nung gabing yun. Pinaghandaan ko talaga ang gabing yun dahil dun ko ibabalita sa kanya na nag-iisa na lang siya sa puso ko. After noon ay tapos na kaming kumain. Mama Mia, huminga ako ng malalim pagkatapos ay sinabi ko na sa kanya ang good news ko. Break na kaming dalawa ni Jason. Nakatitig lang siya sa akin habang sinasabi ko yun. Mama Mia, para bang hindi niya talaga inaasahan ng sinabi ko. Nag-assume na lang ako noon na siguro masayang masaya siya. Pero assuming lang pala talaga ako. Halos magto 2 years na rin kayong dalawa, di ba? Bakit naman nag-break kayong dalawa? Tanong niya sa akin na seryosong-seryoso ang mukha. Ian, napasigaw pa ako. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin, Mama Mia. Hindi ba siya naging masaya na break na kaming dalawa ni Jason? Hindi ba siya masaya na siya na lang ang nasa puso ko? Hindi ba siya masaya na he can have me back all by himself? Tinanong ko yun sa kanya lahat, Mama Mia. At ang sagot niya ay hindi raw siya masaya. Pasigaw pa ang sagot na yon. Isang bagay na talagang nagpatinag sa akin. Ano daw? Hindi raw talaga siya masaya. Bakit hindi ka masaya? Tanong ko. Di ba dapat masaya ka dahil may chance na tayong dalawa? Well, masaya naman talaga ako. Masaya ako na may chance tayong dalawa. Masaya ako na maisumbat ko na lahat sa'yo. Kaya habang nandito tayong dalawa ngayon, Veronica, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Napakawalang kwenta mong babae. Napaka-arte mo. Ang dami mong demand. Tapos ikaw ay walang kayang ibigay. Akala mo ba hindi ko madidiskubre lahat ng ginawa mo? Akala mo ba hindi ko malalaman na pinatay mo ang anak nating dalawa? Dun, Mama Mia, ay napatigagang na lang talaga ako. Ano? Oo. Alam ko. Sinabi sa akin ng kaibigan natin na kasamahan natin noon sa trabaho na humingi ka sa kanya ng payo. Pagkatapos ay sinamahan ka pa niya dun sa albularyo. Matapos nating maghiwalay, alam mo, pinuntahan ko yung albularyong yun. Dala ang picture mo. Tinanong ko kung nagpunta ka doon. At umamin naman siya. Umamin siya na may binili ka sa kanyang gamot na pampatanggal ng bata sa sinapupunan mo. Di ba? Kaya nawala ang anak natin. Kaya natanggal ang anak natin dyan sa sinapupunan mo dahil sinadya mo yun. Napakawalang kwenta mong babae, Veronica. Sarili mo lang ang iniisip mo. Napaka-selfish mo. Hindi ka karapat-dapat na pakasalan. Hindi ka isang babaeng karapat-dapat na iharap sa altar ng simbahan. Hindi ka isang babae na karapat-dapat na mahalin at pagkatiwalaan. Kaya oo, hindi ako masaya
Pero masaya ako dahil nakaganti na ako sa'yo. Hindi lang to para sa akin kundi para rin sa anak natin na sinakripisyo mo para dyan sa kapritsyohan mo. Para dyan sa pangarap mo na magkaroon ng magandang buhay. Alam mo, salamat ha. Salamat dahil ikaw ang naging inspirasyon ko. Yang pagiging materialistic mo, yan ang naging inspirasyon ko para magsikap sa buhay. Para umahon sa kahirapan, para ipamukha sa'yo lahat ng panggagago mo sa akin. Diyan ka na. Sana maging masaya ka. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay umalis siya. Iniwan na niya ako. Umiyak na lang ako ng umiyak. Tinatawag ko ang pangalan niya pero hindi na siya lumingon sa akin hanggang sa tuluyan ng mawala ang kotseng minamaneho niya. Makalipas ang halos 1 oras ko doon sa pag-iyak, ay tinawagan ko siya pero hindi ko na makontak ang number niya, Mama Mia. Hindi ko na makontak ang kaniyang numero. Pati rin mga social media accounts niya ay hindi ko na mahanap. Hindi ko alam kung nag-deactivate ba siya o nag-delete dahil nung gumawa ako ng isang dummy account ay hindi ko pa rin mahanap yung mga accounts niya. Mama Mia, mula nga noon ay hindi ko na nakita pa si Ian. Lumipas na ang ilang taon. Maraming taon pero wala na akong naging balita patungkol sa kanya. Wala na akong naging balita kung napano na siya, kung ano nang nangyari sa buhay niya, kung nakapag-asawa ba siya. Hanggang ngayon, Mama Mia, pati yung mga common friends namin na nakikita ko pa rin hanggang ngayon at friends ko pa rin sa Facebook ay wala pa rin balita sa kanya. Hindi ko alam kung ano nang nangyari. Ako naman, Mama Mia, hanggang ngayon ay single pa rin. Oo, may mga nanliligaw pero hindi ko sinasagot. Inisip ko na lang, Mama Mia, na siguro ito ang kaparusahan ko sa sarili ko. Alam kong hindi ako naging magandang example na babae. Alam kong hindi ako naging matino. Alam kong may mga desisyon akong palpak, sira, at masama. Pero sana wag naman akong habang buhay kundinahin sa mga kasalanan ko. Ikinumpisal ko na rin lahat ng kasalanan ko sa pamilya ko. Mama Mia, maging sila ay nagalit sa akin. Pero dahil pamilya ko sila, hindi rin naman nagtagal ang mga galit na yon. Wala pang 1 taon ay tinanggap nila ulit ako. Ngayon, Mama Mia, ay nagtatrabaho na ako bilang isang sekretarya ng isang doktor. Hindi kalakihan ng sweldo, pero masasabi kong worth it naman at fulfilling naman sa pakiramdam na ako na ang bumibili ngayon ng mga bagay na gusto ko para sa sarili ko. Hindi na rin ako masyadong materialistic. Hiningi ko na lang sa Diyos na siguro ang susunod na lalaking ipapakilala niya sa akin ay yung lalaking tatanggapin ako. Lahat ng mga pagkakamali ko, lahat ng mga masasakit kong pinagdaanan at lahat ng mga kasalanan na ginawa ko. Sana rin, kahit hindi mayaman, yung lalaking mamahalin ako at yung lalaking mamahalin ko rin. Maraming salamat, Mama Mia, kung sakali mang isa itong kwento ko sa mga mapipili niyong i-ere sa inyong programa. Kayo po ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit patuloy pa rin ako sa buhay ngayon. Dahil po sa programa ninyo ay nare-realize ko po na hindi lang pala ako ang babaeng nakakagawa ng mga matitinding kasalanan dito sa mundo. Marami pala kaming napariwara ang landas. Sana lang katulad ng iba mong mga letter sender, Mama Mia, ay mahanap ko rin ang tamang landas para sa akin. Mahanap ko rin ulit ang liwanag na sisinag sa puso ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa iyong pagbabasa nitong sulat ko. Naway kahit magulo ay naikwento ko pa rin ng maayos at naintindihan niyo pa rin ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Lubos na gumagalang, Veronica. Napakatindi nga naman talaga ng naging kasalanan mo, Veronica. Pero ako naman ay naniniwala na walang kahit sino man ang may karapatan na husgahan at ikundina ang isang tao dahil lang sa kasalanan na nagawa niya. Walang ibang may karapatan na humusga. Walang ibang may karapatan na humatol at kumundina kundi ang Panginoon lamang. Ihingi mo na lang ng tawad yan ng paulit-ulit sa Panginoon. Naniniwala naman ako
na mapagpatawad, mapagkalinga, at syempre mabait na Diyos ang sinasamba nating lahat. Kaya pasasaan ba't mapapatawad ka pa rin niya? At meron pa rin siyang plano sa buhay mo. Yun ang paniniwala ko eh. Habang ginigising ka pa niya sa araw-araw, may plano pa rin siya para sa'yo. Kaya magtiwala ka lamang. Manindigan ka lamang sa sarili mo at manampalataya ka lamang ng mahigpit sa kanya. Huwag ka lang talagang bumitaw sa pagkakahawak mo. Pasasaan ba't malalaman mo rin ang purpose ng buhay mo. Hindi man siguro isang lalaki dahil hindi naman ako sigurado kung may ibibigay siya sa iyong lalaki, pero sigurado ako may ibibigay siyang purpose sa buhay mo na malilimutan mo rin lahat ng mga ginawa mong kasalanan at malalaman mo na ito pala ang inihandang daan para sa iyo. Maraming salamat ulit Veronica sa pagbibigay mo ng iyong pahintulot na maiere itong kwento ng buhay mo. At sa mga nakikinig ngayon, kung meron kayong mga kwento kagaya ni Veronica na makakapag-inspire at syempre may mga leksyon ding matututunan ng ating mga tagapakinig, please do not hesitate to share that. Mag-email ka lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe nitong ating channel, i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video o upload ng mga kwento. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.